Matapos ang matinding init ay inulan naman ang ilang botante na nakapila sa Dasmariñas, Cavite. Kumuha tayo ng latest kay John Consulta. John. John? Mukhang malakas ang buhos ng ulan dyan sa Dasmariñas, Cavite. Kanina lang ay nakita natin si John Consulta na nagre-report dyan ng Yes, init-init. Kara, sa mga sandaling ito ay bumubuhos nga ang ulan dito sa bahagi ng Dasmariñas, Cavite. At ang ating mainit na panahon kanina ay nag-iba na no, sa isang iglap. Talagang pahirapan ang galawan ngayon dito sa bahagi ng Santa Cruz Elementary School dahil yung ating mga kababayan na nakaboto na ay hindi ngayon makauwi, no? Kung pipilitin nila makauwi, siguradong mababasa sila at talagang dadaan sa putikang bahagi nga dito sa Dasmariñas. Yung ilan naman sa ating mga kababayan na gusto pumasok, yun Kara, no, napipigilan at dahil nga sa taas nga nung yung tubig na inisang mga ilang mga papasukin mo dito, talagang medyo mababasa talaga sigurado yung paa mo, Kara. So, sa ngayon, napasin natin, Kara, talagang yung ating mga kababayan, nagpipilit pa rin, no, na yung iba gumigilid na lang at sinusuong pa rin itong matinding buhos ng ulan at ang hangad lang nila sana ay tumila na to para nang sa gayon mas dumami pa yung pagdagsa o yung kanilang mga inaasahang mga kapabotante na makapunta rito. Dito sa area to ng Dasmariñas, Cavite ay meron itong mahigit 30,000 na mga registered voters. Ito ang pinakamalaking bilang ng registered voters sa Kara dito nga sa probinsya ng Cavite na merong kabuang bilang ng registered voters sa 2.4 million. So hopefully, Kara, itong pag-ulan na to ay hindi naman makaapekto sa pagpunta ng ating mga kababayan dito sa mga polling precincts. Pero sa mga oras na to, Kara, ito, sinasabayan pa ng malakas na kulog at ng kidlat pa itong pagbuhos ng ulan sa mga sandaling ito dito sa Dasmariñas. So yan mula rito sa Dasmariñas, Cavite. Ako si John Consulta ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. John, nakikita ko dyan sa iyong likuran, mukhang mahaba pa ang pila ng mga botante. Nakahanda ba yung eskwelahan? Meron ba silang mga trapal na naihanda just in case mag-spill over yung pila ng mga botante doon sa parang quadrangle nila? Parang medyo maputik na nga doon sa quadrangle nila. Tama ka doon, Kara. No? Meron naman tayo nakita mga tolda na ipinut up ng eskwelahan para sa ating mga kababayan. Pero alam mo, hindi ito sasapat kung ang pagbabasehan natin yung dami ng mga botante. So ito nga yung mga kababayan natin, kahit na halong init at ulan at basa ang kanilang pinagdaanan, karamihan sa kanila basa yung kanilang mga paakara, no? Masaya pa rin na nandito dahil gusto nila talagang mga bilang yung kanilang boto, marinig yung kanilang boses sa araw na to ng eleksyon 2025. Balik sa'yo, Kara. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.